Ano ba 'to? Nakakainis. Sa nangyari sa amin ng asawa ko, hindi niyo alam kung bakit nangyari 'yun. Hiwalay na kami ng asawa ko. Hindi ko lang ma-explain sa inyo yung totoo. Um, Hindi ko ma-explain sa inyo yung totoo kasi ayoko ma-upset kayo. Ayokong madismaya yung iba. Kasi alam ko marami kami na-inspired. Alam ko marami kaming na-inspire sa relasyon namin ng asawa ko. Matagal na eh. Matagal na to. Matagal na kaming iwalay. Iwalay kami pero hindi pa kami divorce. Okay? Na-explain ko na to dati sa iba kong sa mga show ko. Ah, siguro mga 10 months na, 10 buwan na. Hindi ko kailangan explain yung buhay ko sa inyong lahat. Kasi kanya-kanya tayo ng buhay. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Ayoko, ayoko sabihin sa inyo kasi ito yung real talk ng buhay ko ngayon. Tapos meron ako naging boyfriend. Meron ako naging boyfriend ngayon. Ayun na, inaamin ko na sa inyo ha. Meron akong boyfriend ngayon. Nung naghiwalay kami ng asawa ko, mga ilang buwan na nakakalipas, siya yung nakipaghiwalay, hindi po ako. Yung asawa ko yung bumitaw. Yung asawa ko yung nag-give up. Hindi po ako. Kasi merong mga against. Hindi nyo na kailangang malaman yun kung sino. So, meron kaming naging conflict ng asawa ko nung umalis siya. Kaya kasi sabi ko sa inyo, hindi lahat ng LDR successful. 'Di ba? May real talk ako niyan. Uh, so, nung wala na kami ng asawa ko, matagal na may nakilala akong isang lalaki na akala ko naman okay sa akin. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin. Maraming salamat din sa mga nagbabash. Sinasabi nila na ako yung may kabit. Hindi po ako yun. Wala na kami ng asawa ko. Hindi ko lang maamin sa inyo kasi nasasaktan ako. Kasi ayokong ma-upset yung iba na nai-inspired naming dalawa, yung relasyon namin dalawa ng asawa ko. Um, so may nakilala ako ng isang lalaki, nakakala ko naman, nakikita ko sa kanya yung kung anong meron yung asawa ko. Kaya lang ito yung nangyari, binlockmail po ako. Siya po yung nagpo-post nun kanina. Yung sa mga pictures, hindi ko po alam. Hindi ko alam na pinopost niya yon kasi hawak niya cellphone ko, hawak niya lahat. Hawak niya lahat ng pati bank account ko, lahat hawak niya. Wala akong hawak ngayon. Nakikita niyo naman, naka-laptop ko lang yung nadala ko. Kaya nasa laptop ako naka-live ngayon. Um, ang hirap ng hindi nyo alam. Pero please, wag nyo na akong i-bash kasi hindi po ako nagloko, hindi ako naging kabit, hindi rin ako like na sinasabi ko sa mga real talk ko, pinapayuhan ko pa yung iba na wag ganito kasi hindi ako ganun eh. Hindi nyo lang alam talaga yung pinagdadaanan ko ngayon. Hindi nyo nararamdaman kung anong meron ako ngayon. Sana wala na magbabash sa akin. Sana suportahan nyo pa din ako. Ha?
Yun lang naman yung gusto ko eh. Hindi naman ako nakilala dito dahil lang sa asawa ko. 'Di ba? Sana mahal niyo pa rin yung asawa ko. Kahit ganun yung ginawa sa akin ng asawa ko, hindi ko siya pwedeng siraan kasi ganito yung nangyari sa aming dalawa, porque wala na kami. Ang nangyari lang talaga is nagbago siya. Kung ano-ano na yung sinasabi niya sa akin. After na bumalik siya, nung pagkabalik niya, okay pa kami, then nakalipas yung ilang buwan na nandito na siya, bigla na lang boom, bigla na lang wala, bigla na lang siya umuwi sa kanila, bigla na lang siyang nandun sa nanay niya, bigla na lang na ayaw niya na, bigla na lang nagbago yung pananaw niya na siya yung nag-give up. Pilit kong nilalaban yung relasyon namin dalawa pero ayaw niya na talaga. Ah, so, sa mga nagsasabi na masama akong asawa, masama akong babae, may kahalikan ako ibang lalaki sa picture, go, whatever, kahit anong i-comment nyo sa akin, okay lang. Basta alam ko sa sarili ko, hindi ako nagloko sa asawa ko. Siya yung nag-give up. Ayaw niya, kaming dalawa, ayaw naming sabihin sa social media to eh. Kasi alam namin na magiging ganito. Gusto namin ilihim na lang, go with the flow, kung ano na lang meron kami. Meron na siya, meron din ako, nagkaroon ako. Una siyang nagkaroon, bago ako, kung hindi nyo alam yun. Kasi nga hindi ko naman sinasabi sa inyo. So, una siyang nagkaroon, bago ako. Okay? Pero pinilit kong nilaban yung relasyon namin dalawa. Pero hindi na talaga kaya, hindi na talaga mag-work. Kasi nandun na siya sa nanay niya. Ah, salamat pa rin sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa akin, pati sa asawa ko. Ang dami naming memories. Kaya nga hindi ko na binabalik, hindi ko na pinapanood masyado kasi mas nasasaktan lang ako. Nasasaktan din siya, parehas kaming nasasaktan. And yun nga yung sitwasyon ko sa bago kong boyfriend na siya yung kasama ko na hindi naging maganda yung ano namin ngayon, yung naging takbo ng relasyon kasi ako pinipilit ko mag-move on eh sa asawa ko eh. Pinipilit kong gawing maganda yung relasyon namin dalawa nitong bago. Kaya lang hindi talaga siya nag-work. Alam ng kaibigan ko yan eh, di ba be? Hindi talaga siya nag-work. Mga close friends ko lang naman nakakaalam ng ano, ng pinagdadaanan ko ngayon. Iyak mo lang yan, madam, para ma-release mo. Still supportive. Maraming salamat sa mga still sumusuporta sa akin. Huwag nang ihangad si Afam kasi iba na eh. Iba na, hindi na kami, yung sitwasyon namin dati, hindi na ganun ka tawag doon, paano ba to? Hindi na ganun katatag. Di madali mo yung LDR, ka na umiyak, Madam Kid everything. Na-explain, ayoko talagang bigyan kayo ng ng iniisip din. Kasi problema ko 'to eh, 'di ba? Kaya lang sa nangyari kanina, yung pag-post nung lalaking na yon, hindi ko nagustuhan. Talagang kinuha niya yung Facebook account ko, yung cellphone ko kinuha niya para i-post lahat yon, para ipahiya ako sa social media, para sabihin sa social media na wala na kami ng asawa ko, siya na yung bago kong jowa. Ayaw niya akong iwanan. Okay? Kaya gumagawa siya ng paraan para maano ko sa kanya. Alam mo yung nasa asakal ka na, kung meron kayong jowa na sinasakal kayo, kasi siya tinitingnan ko yung ano niya eh, yung ugali niya, kung anong meron ugaling asawa ko, hinahanap ko sa kanya. Pero wala, sinasakal niya talaga ako. Yung parang lahat na lang ng kilos ko dapat alam niya.
Lahat na lang ng kausap ko dapat alam niya. Tapos sasabihin niya sa social media para good image siya. Siya yung tama, ako yung bad. Nasasabihin niya ako yung toxic, ako yung manipulating, pero hindi ako yun, siya yun. 'Di ba? Sasaktan ko yung ibang mga may gusto sa relasyon namin ng asawa ko, pero that's life. Life must go on. Pang ilang breakup ko na ba to? Isa, dalawa, tatlo. Yung pangatlo na to, pangatlo na to eh, sa asawa ko ngayon, pangatlo na. So, napagdaanan ko na din naman to. So, pero hindi pa kami, ikaklaro ko lang hindi pa kami divorce. Hiwalay lang kami. Hindi pa kami divorce ng asawa ko, hiwalay lang kami. Pero meron na siya. Meron na siyang bago. Okay? Hindi na ako yun. Hindi na ako. Meron na siyang iba. Kailan lang naman ako nag-boyfriend eh. Kasi gusto ko mag-move on talaga. Kasi hindi ko talaga maano eh. Pero tinry ko lang naman. Tinry ko lang naman maka-move on. Kasi focus naman ako sa ibang bagay. Pero pinakitaan ako ng maganda nitong isa eh. Kaya akala ko okay na. Pero ngayon, sa ginawa niya sa akin, eh parang sumobra naman na yung pagiging mabait ko. Kaya nga madam, waiting ko tong live mo kasi nawiwindang talaga ako. Nawindang din ako. Alam nyo ba kung ano nangyari sa akin ngayong araw na to? Bago niya to i-post. Lahat ng gamit ko, tinago niya, cellphone, IDs, bank account, lahat. Lahat ng card ko, tinago niya. Pati yung susi ng sasakyan, tinago niya. Naglakad ako all the way sa bahay ko. Dito kasi wala talaga ditong commute, walang jeep, walang tricycle, wala lahat. Lalakarin mo talaga kung wala kang sasakyan, maglakad ka. So, ang layo ng nilakad ko para lang makarating dito sa bahay ng kaibigan ko. Kasi gusto kong lumayo sa side niya eh. Kasi ayoko ng argue talaga. So, yun, naglakad ako. Pag biglang tumawag yung kaibigan ko na sabi niya, eto na pinagpo-post na nga daw niya. Nung lalaking yun, yung mga ano naming dalawa, pictures namin together. Tapos may sinasabi pa na chinit ko daw yung husband ko. Siya, chinit ko. Hindi ako ganun. Pag meron ako isang taong sa buhay ko, stick to one ako. Pero oobserbahan kita. Kung totoo ka sa akin, kung talagang mahal mo ako, totoo. Kaya lang, mahal niya ako eh. Mahal niya naman talaga ako eh. Napapansin ko naman eh, yung bago ko ngayon. Mahal niya ako, pero masakal. Alam mo yun? Iwas ko muna sa boy na yan. Selfish yan. Ayusin mo na. Yeah, ano ko naman yung buhay ko eh. Nahawaan ko naman ng maayos yung buhay ko. Kaya lang, sa sitwasyon kasi naming dalawa ngayon, magkasama kami sa bahay. Okay? Magkasama kami sa bahay, mas marami akong bahay ko yun, siya kasi military din siya, sundalo din yun, okay. So, military din siya, bahay ko yun, tapos lahat ng gamit niya nandun, parang kahit saan ako pumunta, gusto niya, naimbestigahan niya ako. You know, ang hirap, tas nagmamakaawa, luluhod, sasabihin sorry. You know, saan ang choice ko? Pag-pray kita, pakita mo sa akin. Ano? Diba, ilang beses na nangyari sa amin yan na nagmakaawa, lumuhod. Minsan nga niloloko na lang ako ng mga kaibigan ko, talaga ang ganda-ganda mo, talaga madam, di ka maiwan-iwan. Hindi yun eh. Gusto kong makawala eh, kaya lang paano ako makakawala? Wala akong choice, you know? Kahit saan ako magpunta. Kulang na lang ipablatter ko talaga. Kaya lang naaawa naman ako sa kanya. Pag ginanon ko siya kasi baka mawala naman siya ng trabaho. Parang napakasama ko naman. Ano ba? Parang sama-sama. Diba? Parang, yeah, deserve niya din. Pero, Adam, wag ka mag-sign ng divorce paper. Kaya na lang naman. Hindi pa kami divorce sa asawa ko. Ano lang, full off kami. Cool off kami. Siya yung nagloko, hindi ako. Okay? Sa mga nagsasabi na ako yung naghanap, no. Hindi po totoo yan ha. Pinapaliwanag ko yung sarili ko. Hindi totoo yan. Yung asawa ko yung nagloko, hindi ako.
Siya yung hindi na kontento. Siya yung hindi na kontento sa akin. Siya yung LDR, siya yung nag-abroad, siya lang yung sinasabi nating umalis na nag-abroad, pagbalik iba na. Yun, hindi po ako yun. Kasi ako, kaanti lang ako dito sa asawa ko. Naiyak ko na to kanina. Iniyak ko na ng maraming beses. Ubos na nga yung luha ko. Kaya nga kada post ko ng video sa inyo, positive ako lagi. Kasi like sinasabi ko, hindi nyo alam yung pinagdadaanan ko. Behind ng lahat ng video ko, behind lahat ng ginagawa ko sa camera, is pinaplastic ko yung sarili ko para lang maging good vibes ako sa inyo. Para lang hindi kayo ma-upset or you know, like na ito, nangyayari na to. 'Di ba? Mag-out kaya in public. At ito pala, pinapaalala ko yung asawa ko, si Afam. Si Afam, wala na siya sa military. Okay? Hindi na siya military ngayon. Mas pinili niyang wag na mag-military din naghiwalay kami. I don't know kung bakit. So, wala na siya sa military, wala na kaming dalawa. Iba na yung trabaho niya ngayon. Ando na siya nakatira sa nanay niya. Wala na siya sa bahay namin. Ayun, yun lang. So, magbabasa na ako ng comment ngayon ng opinion nyo. Huwag naman sana kayong magbabasa kasi wala naman akong ginagawang masama. Adan kilay cheer up. Sabi ni Rosemary Bunyi Ginday, sakto yung video nyo ni husband na sumikat yung lemon. What if someone take me away from you? Parang nangyari. Yeah, yung video namin sa taas, yung nasa nakapin post, siya yung nag-give up eh. Baligtad yan. Baligtad yung nangyari. Siya yung nagsabi na I'm gonna fight for you. But hindi siya lumaban. Ako yung lumalaban. Baligtad nga. Tapos yung video pa namin na, what do you call that? Sabi niya na, stop thinking about negative things. Think about positive things. Pero siya yung nagne-negative. Ako yung nagpa-positive. So, kabaligtaran yon ng sinabi niya. Kasi nga nagbago na siya. People change, sabi niya. Cara Trinidad, naku madam, bigyan mo ng leksyon ng lalaki dahil madaming nakakita. Be strong, let go and let God. Yung mga lalaki, madam, dati sila sa silas. Iafam sa mga video mo yung pala sila, pala